Diretsuhin mo nga ako. Kung galit ka, sabihin mo sa akin kung bakit. Kung nasaktan kita, sampalin mo ko, gantihan mo ko. Tatanggap ko lahat dahil kaibigan mo ko. Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. Oy, sino naka-experience niyan? Taas ang kamay. Are you ready to talk about life experiences, stories, thoughts, and everything in between? And get lessons that will inspire us to be a better version of ourselves? Me? I'm ready. My name is Pavin Arpiana, and it's time to take the plunge. Naalala nyo ba yung movie na yan? Na-experience nyo na ba yan? Nako, yan yung topic natin today. Yan ang pag-uusapan natin sa unang-una nating part ng love series about platonic love and unrequited love. So may mga kaibigan tayong kinausap about this topic na mag-share din ng kanilang mga stories. So medyo interesting to kasi first time kong narinig yun sa kanila, and yun nga, mag-share sila. So pakinggan natin yung mga stories nila later on. And welcome guys sa ating bagong episode 5. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Take the Plunge. Kasama ko, Pavin Orpiana. Actually, nung iniisip ko yung topic na to, ito yung una ko kagad naisip yung sinabi sa akin ng isa kong client and friend. Sabi niya sa akin one time, alam mo Pabs, ang dami mong friends na babae, no? Una ko kagad naisip, una ko kagad response, bakit masama ba yun? Parang dapat ba puro lalaki karamihan sa ang mga kaibigan ko? Hindi ko talaga alam kung sino ang nagpauso na kapag lalaki ka, dapat puro lalaki mga kaibigan mo, or kung babae ka, dapat mas marami kang kaibigang babae. So ang tanong, hindi pa pwedeng maging magkaibigan ng isang babae at ang lalaki na walang mali siya. Both single to. Pero meron ding ibang scenario, paano kung yung isang lalaki ay may girlfriend, hindi rin ba siya pwede makipagkaibigan sa ibang babae? Same goes din sa side ng girls. So yun nga, so I asked few friends at mga babae talaga yung tanong ko if for them okay lang na ang isang guy ay may isang closed friend na babae kahit, alam mo na, kahit may girlfriend siya or single siya. I mean, platonic love tayo mag-focus muna. Ang una mag-share dyan, isa sa mga kaibigan ko, isa sa mga colleague ko. Hindi ko sure kung papangalanan ko ba, kasi baka mamaya meron palang hindi dapat mabanggit na pangalan or tawag dito, yung friend niya hindi pala dapat i-share tong story na to. So hindi ko alam kung dapat kong banggitin yung pangalan ng friend ko. Siguro itago na natin siya sa pangalang Amy. So mga nakakilala sa akin, posible alam na nila kung sino to si Amy. Sorry, yun talaga kasi naisip ko na medyo malapit sa pangalan niya. So, pero gusto ko rin kasi protektahan yung kabilang side, kaya itago na lang natin siya sa pangalang Amy. So, pakinggan natin yung story ni Amy. So, ayun na nga. So, nagkaka-chat kasi nga magkikita-kita every weekends. Natutulog kami sa bahay nung guy kasi nga wala yung parents niya sa ibang bansa. So, siya lang yung tao sa bahay nila. Nag-overnight, gigising, kakain, gagala, the usual. Tapos parang one night, nagkainuman, tapos parang nagkalabasan. Siyempre, nang nararamdaman, medyo lasing na. Parang sabi namin na-attach na kami. Kasi nga, lagi tayong kasama, iniinis tayo. Tapos ayun, parang okay, mutual naman yung feelings. Pero naisip namin na parang, paano na yung friendship? Paano na yung tropa natin? Pag nag-break man or ano man mangyari. So, para sabi namin, nga, siguro remain na lang tayo as friends. Tapos, ayun, mas pinili namin yung friendship over relationship. Kasi nga alam namin kung saan kami mas magtatagal. Sabi ko sa sarili ko nun, feeling ko na pressure lang ako sa mga friends ko, sa barkada na yun, na iniinis kasi, syempre, pag iniinis kayo, magiging awkward, tas parang magkakaroon na. Kahit naman hindi namin gusto na mangyari. Tas ayun, sabi ko, depende siguro talaga sa situations Depende sa situations kung ano yung nangyayari doon. Kasi kung hindi naman kami ininis ng mga kaibigan namin, kung hindi naman kami naging awkward sa isa't isa, siguro wala namang mabubuo na kung ano man feelings yun nandun. So,
So, ayun, para sa akin, dun sa situation na yun, okay, acceptable or okay naman na may guy friends ka na lalaki na as in tropa mo. Okay lang as long as na hindi binibigyan ng mali siya. As long as na sa inyong dalawa, alam nyo na barkada lang kayo. Alam nyo na hanggang dito lang kayo. Na kahit na anong tingin mo sa kanya, hindi mo siya magiging jowa or walang meaning yung mga ginagawa nyo. Kasi nilagyan mo na siya ng boundaries na ito, barkada lang kita. Ito, tropa lang talaga tingin ko sa'yo kahit anong mangyari. Parang ganun, gets mo? Dun yung last year, yun yung realizations ko na mas okay na maging friends na lang kayo kaysa maging magjowa. Parang, dito, okay tayo dito. Parang wala tong end. Saka, okay lang naman kami ngayon. Tropa kami, as in, barkada, ganun. Ngayon nga may jowa siya eh. Ayun. Happy naman. Tapos kapag pag yung jowa niya, mansa rin nila, nagpapasama pa siya sa akin. Minari, uy, bili tayo ng cake, ganyan, ganyan. Sabi ko, okay, sige, ganun. So minsan malaking factor din pala talaga yung mga yung mga tuksuhan sa magtotropa, sa magkakaibigan niya, para kasing nagkakaroon ng mali siya na dapat naman kasi talaga wala. Based dun sa story ni Amy kasi nag-start lang sila talaga na parang wala talagang mali siya. Kaka-pressure, kakatukso sa kanila kasi kita yung closeness nila eh. So parang, alam mo yun, nagkakaroon sila ng mali siya sa utak nila na posible kaya na pwede kaming magkaroon ng relationship between us. Parang gano'n na nangyari sa story ni Amy. Pero mas pinili nila na maging magtropa lang sila. Pero somehow nag-work naman yung sa kanila. Hindi naman nagkaroon ng issue or hindi naman nagkaroon ng nagkaroon ng pagiging awkward every time na magkakasama silang magtotropa. And yun nga, sabi nga ni Amy, every time na may kailangan itong si friend niya para dun sa girlfriend, tumutulong naman siya. So posible naman pala talaga. Yun nga lang, malaking factor din pala talaga yung mga tropa mo sa paligid, no, na parang pinipressure talaga kayo na, alam mo yun, na magkagusto sa isa't isa. Pero tinanong ko rin dito si Amy regarding dun sa story niya. Tanong ko sa kanya, kasi parang lumalabas na parang hindi mag-work yung I mean hindi mag-work sila bilang mag-boyfriend and girlfriend sila since galing sila sa friendship. So tinanong ko siya so ibig sabihin ba, parang ang sabi ko sa kanya, ibig sabihin ba hindi ka open na magkaroon ka ng isang relationship sa kaibigan mong lalaki or sa isang close friend mo na lalaki, and mas okay sa'yo na, alam mo yun, magkaroon siya ng relationship sa total stranger? Ito yung reply ni Amy. Oo, for me iba-iba naman kasi tayo ng situations, iba-iba din naman tayo ng pananaw. May iba kasi mas gusto nila kapag 'di ba mag-start sa friends tapos saka magiging sila, ganun 'di ba? Pero for me feeling ko mas madaming nagsesettle as friends na lang. Parang mas madami may mga friends din ako na gano'n na pinili nila yung friendship over relationship. Parang mas okay mag-start ng love dun sa stranger lang. Kasi kapag friends, alam mo na yung parang nakita mo na yung future na mangyayari dun eh. Kasi kilala mo siya eh. Alam mo kung paano siya mag-handle na relationship. Alam mo kung paano siya mag-end ng relationship, parang mga ganun siya. Pero may isip mo na yun, sabi ko, ganito, ganyan pala siya. Tapos, ayun. Ako, para sa akin, ganun yung pananaw ko sa guy friend. Pero madami naman ako naging tropa nga na lalaki. Madami akong tropa na lalaki. Depende rin sa situation. Kasi first time ko yun eh. First time ko na ganun na nangyari na yung tropa ko, nagkaroon kami ng mutual feelings. Kasi nga siguro nga, na-attach, lagi magkasama, ganun. First time yun actually, kaya nagulat din ako na, possible pala. Pwede pala na yung tropa, pwedeng makita ko siya as jowa. Pero hindi ko siya itutuloy kasi nga, mas pipiliin ko yung friendship.
Oo nga 'no, may point dun si si Amy. Kasi 'pag kaibigan mo, nakikita mo na siya kung paano siya mag-handle ng isang relationship, eh. Yun siguro yung nagiging, con dun or consequence dun bilang, alam mo yun, kaibigan ka tapos nagkakaroon ka na ng feelings dun sa friend mo. Pero kasi, um, magte-take ka talaga ng risk, eh. Kung papasukin mo yun or kung alam mo yun, kung yung line, yung linya ng pagiging magkaibigan niyo or parang kung alam mo yun, kung hahakbangan mo ba yun or kung papasukin mo yung line na yun or bubuwagin mo yung wall na yun para lang dun sa ayun, sundin mo yung feelings mo kung may nararamdaman ka na dun sa friend mo kasi yun nga lang hindi na siya nagiging platonic kasi nagkaroon ka na ng mali siya, eh. Kasi once na alam mo yun, super close kayo ng tropa mo. Ito sa opposite sex to. Super close kayo ng friend mo. Walang mali siya at all. Pero once na nagkaroon ka na ng alam mo yun, feelings doon sa tropa mo, nagkakaroon na ng hindi na siya platonic love. Hindi na siya platonic love. Um Pwede na siyang pumasok sa unrequited na love. Yun kung wala siyang nararamdaman pabalik sa'yo. 'Di ba? Yun ang masaklap do'n. Yun yung pumapasok do'n sa movie, "Kaibigan mo lang ako." So yun nga, um, tama naman si Amy. Minsan mahirap din talaga na alam mo yun, pasukin or i-cross yung border or i-cross yung line na yun between friendship and kung gusto mo magkaroon ng relationship sa inyo kasi maraming factors or marami kang factors na dapat isipin. Handa ka bang masira yung relationship nyo bilang magkaibigan just in case na hindi mag-work yung relationship mo sa kanya, hindi ba? Bukod doon, masisira din yung syempre yung relationship mo sa ibang yung mga magkaibigan. Hindi naman may iwasan dyan syempre yung kampihan. And yun nga, interesting kasi somehow related dyan yung isa pang kwento ng isa ko pang friend. Parang sa kanya naman, iba yung nangyari. Imbis na walang awkward, o walang awkwardness, tama ba yung term? Sa kanila naman parang nagkaroon ng alam mo yun, parang naging awkward. Yun ang sinasabi kong isa sa mga mahihirap na part kapag kinross mo yung line ng friendship at saka kung gusto mo magkaroon ng relationship dun sa friend mo. Pakinggan natin yung story naman ni Laika. Since uso yung app na to, hindi ko alam kung Lika yung term dun sa app na to or Laika. Since uso naman siya, so malapit yung name na yun sa kanya. Gamitin natin yung name na yun as alias sa kanya, si Laika. Pakinggan natin yung story niya. Meron akong one time na naging close na friend din since college. Naging close kami dahil sa mga inuman. Hindi naman sa pag-aano, hindi naman sa lasenggera ako, pero yun nga, naging close kami sa inuman. Tapos, lagi din kasi since malapit siya dito sa bahay namin, yung bahay niya, siya yung laging parang naghahatid sa akin. Kasi nga, bukod sa ako yung parang isa sa babae na tropa, tapos yung iba kasi puro bading. Tapos yung ibang babae na tropa ko, may mga jowa-jowa rin sila. So, may mga naghahatid talaga sa kanila. Pero hindi ko alam kung kailan nag-start na nagkagusto siya sa akin. Binigyan niya akong ukulele kasi nga nagpabili ako sa kanya nung nagpunta siya ng Cebu. Sabi ko, uy, pumunta ka pa lang Cebu. Sabi ko, bili mo naman akong ukulele, babayaran ko sa'yo. Tapos, sige naman siya. O, sige. Tapos yun, nung pagbalik niya, binigay niya sa akin yung ukulele. Sabi ko, babayaran ko. Tapos ayaw niya pabayaran sa akin. Tapos sabi ko, okay. Pero parang ang tagal nag-ano sa akin na, ano ba, nahiya ako, babayaran ko ba o ano. Ayaw niya talaga. So, hindi ko na binayaran. Till one time, birthday nung pinsan niya na tropa ko din, since elementary. Nag-inom kami doon sa bahay nun. Madami ng lasing, ganyan. Isa na siya sa lalasing kasi parang medyo late kami dumating nun. Tapos parang nauna na siya matulog. Tapos yun, after nun, nung pagkaalis niya, kinausap ako nung pinsan niya. Tapos parang sabi niya sa akin, alam mo ba, may gusto sa'yo yun. Oh my God, ito pangalanan ko.
Di, may gusto sa'yo yan, ganyan, ganyan. Tapos, sabi ko, ba't ako? Sabi ko, talaga ba? Bakit? Bakit ako? Alam mo yun, napapaisip ako. Sabi ko, parang, totoo ba? Bakit? Parang wala akong mahanap na reason kung bakit magkakagusto siya sa akin, ganun. After nun, nung inuman, meron pa siyang pag-text na doon daw ako patulogin sa room na may aircon, ganyan. Tapos pagbukas namin ng room, andun yung pamilya niya. Nakakaloka. Tapos, ayun, sabi ko dun sa friend ko na, Bex, huwag tayo dyan. Lipat tayo, hanap tayo ibang kwarto. Ayun. Tapos, after nun, nung inuman na yun, lagi na niya akong tinatawagan. Gabi-gabi, tatawag siya sa akin, tapos mangangamusta, ganyan. Tapos nagtataka ko, sabi ko, bakit, bakit tumatawag? Pero hindi ko siya kinonfront na, bakit mo ko tinatawagan? Ganon. Hindi ko siya tinanong ganon. Kasi nga, parang alam ko na, ay, bet ako nito eh. Kaso, bakit biglang? Hindi ko ma-explain. Basta ganon, parang, tatawagan niya ako, kamusta? Tapos every time na mag-iinom kami, may one time pa na nag-inom kami, tapos nauna siyang malasing. Nung hinatid namin siya sa bahay nila, hinolding hands niya ako. Oy. Oh my God. Tapos, ayun, tawa-tawa lang ako kasi andun din yung ibang tropa namin. Tapos, nakita nila na, hoy, ano ginagawa niya dyan? Yan, parang ganun, gaganon sila sa amin. Tapos, siguro hinayaan ko rin siya, kaya nung time na yon hindi ko pa siya nun inaano. Kumbaga nakikiramdam ako kung anong mangyayari. Hindi ko pa masyadong iniisip. Kaya parang, ano mang ginagawa nito? Tinitingnan ko kung hanggang saan makakarating. Pero naka-mindset na rin sa akin na hindi to magwo-work. Hindi siya, kasi hindi ko talaga din siya bet. Parang kahit anong tawag niya, tapos yung time na mga nagganon nangyari. Hindi, parang wala. Wala talaga. Parang ang naging effect lang sa akin, mas pinush ko siya palayo. Kasi nga, hindi ko siya bet. Ganun. Hanggang sa birthday ko, pupunta pa rin siya sa bahay. Tapos, yun nga, one time, kinausap niya yung kuya ko, tsaka yung daddy ko. Na hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Pero sabi ng pinsan ko, kinausap niya si kuya, tsaka ang daddy. Uy. Okay. Tapos di na rin niya maalala kasi nga, lasing din siya nun. Tsaka ayun, parang parang isang factor din na kaya hindi ko siya naging bet kasi ex niya yung dalawang tropa ko. Isang college friend, isang high school friend. Though hindi naman sila magkakilala, tsaka magkaibang time naman sila na naging jowa, ganun. Pero parang mas recent yung high school friend. After nila mag-break, yun, dun niya ako inaano, nilandi. dun siya nagkagusto sa akin, yun, ganun. Wala akong regrets kasi in the first place, hindi ko naman talaga siya bet and hindi ko nilook forward na magiging jowa ko siya. Kasi nga, naka-mindset sa akin na tropa lang talaga. Tsaka alam mo yun nga, parang rules ng girls na kahit hindi nyo pag-usapan, pero bawal mo jowain yung mga ex ko. Ganon. Siguro hindi lang ako nakapag-sorry ng maayos sa kanya kasi hindi ko alam kung anong ire-react ko dun sa mga ginagawa niya sa akin nun. Parang may mga times na naging rude ako sa kanya. Tipong i-holding hands niya ako, tapos ang gagawin ko, iiwas ako, tapos sasabihin ko sa kanya, uy, di ba uwi ka na? Uwi ka na! Uwi ka na! Ginaganon ko siya. Tapos aalis na lang siya, ganun. Kasi parang napapahiya na siya, ganun. Binabara ko siya, ganun. Kasi nga, hindi ko na alam kung paano siya pakikisamahan. Hanggang sa, wala na, hindi na rin kami ganun ka-close. Hindi na rin siya masyadong sumasama sa amin. Hindi ko alam kung dahil doon sa pag-iwas ko sa kanya, kaya siya hindi na sumasama sa amin or wala lang, naging busy lang din siya sa life niya, ganun. So yun nga. So parang same halos din ng story ni Amy, yung kay Laika. Ang problema lang, kay Laika nagkaroon sila ng, alam mo yun, pagiging awkward sa isa't isa. Nawala yung friendship. Unlike dun kay Amy, nagpatuloy yung friendship. Dito naman kay Laika, nawala yung friendship nila nung guy friend niya. Kasi nga, nag-cross ng line yung guy friend niya, gustong magkaroon sila ng relationship. Ang naging problema, nakikita kasi nung
nung friend mo kung paano ka mag-handle ng relationship. Kilala ka na, yun siguro talaga yung pangit na parte pag magsisimula ka ng relationship pero matagal na kayong magkaibigan. Alam mo yun, I mean parang magko-cross ka ng line, papasukin mo yung isang relationship, gusto mo makipag-relationship or gusto mo makipagrelasyon rather sa kaibigan mo na matagal mo ng kaibigan. Pero ang problema, matagal ka nang kilala. Alam mo yung kabalastugan mo, yung kalokohan mo, kung paano mo i-handle yung relationship, kung nanloloko ka ba. Yun na nagiging issue ngayon kapag gusto mong jowain yung kaibigan mo. Kung kilala ka na, 'di ba? Parang so paano na? Yun ang nagiging problema. So yun ang nakikita kong connection dun sa story ni ni Laika at saka ni Amy. Since kilalang kilala nila yung guy friend nila, so parang hindi alam nila sa sarili nila na hindi mag-work talaga tong relationship na to. And dun nga papasok yung unrequited love. Since yung mga guys, itong mga guy friend ni Laika at saka ni Amy gustong makipagrelasyon sa kanila. The problem is hindi mutual yung feelings. So dun papasok yung unrequited love. Hindi na siya platonic kasi yung platonic wala talagang malice at all. Yung unrequited love, yung one-sided love lang. Gaya nga nung one time nag-usap-usap kami ng tropa ko sa office. Parang pag-usapan namin na walang talo-talo sa tropa. Parang ganun. Parang siguro mayroon kang attraction in some way na parang nagagandahan ka dito or gusto mo yung personality nito pero at the back of your mind parang iniisip mo na walang talo-talo sa tropa, parang kasi ang hirap pasukin or ang hirap i-cross yung line na yun kasi once na pinasok mo yung linya na yun wala nang balikan, dalawa lang ang pwedeng mangyari, magwo-work yun, pwedeng magkaroon kayo ng magandang relationship, pwedeng mas maging close kayo after pero hindi naging kayo, or masisira talaga totally yung friendship nyo kasi magkakailangan na Pero may share ko lang yung sa akin naman, ito talaga totally platonic to. Meron akong dalawang kaibigang babae nung high school. Yung isa, masasabi kong platonic kasi talagang wala talaga at all. Yung isa naman, nag-try kami mag-cross ng line pero hindi rin nag-work. So yung isa, tawag dito, kahit, alam mo yun, kahit niyayapos ko siya, kahit humihiga ako sa lap niya, wala talagang mali siya at all. Kahit minsan hawak ko yung kamay niya, parang wala lang. Ganun kami ka-close. To the point na, alam mo yun, pinag-iisipan na kami na baka merong relasyon to nung since high school kami. Yung second naman na kaibigan kong babae, super close din kami. Nag-start na platonic lang. As in wala talaga. As in best friends kami. Pero yun nga, umabot dun sa point na, teka, bakit namimiss ko tong taong to? Bakit hinahanap ko yung mga messages ng taong to? Bakit parang gusto ko siyang laging kausap? So, umabot sa ganung punto. Siya rin naman ganun. So, ang nangyari, naging kami. Pero ang problema, ang nakakatawa dyan, naging kami siguro isang araw lang or isang linggo. Hindi ko na maalala talaga. Pero pagkakatanda ko, isang araw lang talaga. Kasi kinabukasan, na-realize namin na hindi talaga to mag-work. Maging magkaibigan lang talaga tayo. Kasi parang wala I mean, parang siguro infatuation lang. I mean, parang siguro na-miss mo lang yung tao. Pero wala naman pala yung feeling na love dun sa tao na yon, kundi magkaibigan lang pala talaga kayo. So pinili namin na maging magkaibigan lang. Pero ang naging maganda, mas naging close kami. Wala kaming ilangan. Yun, mas kahit nung graduate na kami nung high school, super duper close pa rin kami. Yung nagka-boyfriend siya, alam mo yun, lumalapit siya sa akin, humihingi siya sa akin ng mga payo, ganun kami ka-close. No, hindi nawala yung friendship namin. So masasabi ko rin na platonic siya, pero dun lang sa time na, I mean, naputol lang sa time na nung nag-cross na kami ng line. No, parang tinry na namin magkaroon kami ng relationship kasi feeling namin meron kaming nararamdaman para sa isa't isa, which is hindi naman pala. Parang infatuation lang. Siguro isa rin sa factor kung bakit hindi nagwo-work. Minsan, na hindi ko naman sinabing every time kasi may mga kaibigan ako na since high school, naging girlfriend, boyfriend sila, magjowa sila. Tapos kinasal na sila ngayon, nag-work yung relationship.
Nag-start sila as friends hanggang sa nagligawan. Tapos yun, kinasal na sila. So nag-work yung relationship. So hindi naman lahat na nagsimula bilang magkaibigan ay hindi nauuwi or hindi nagkakatuluyan. I mean, hindi nauuwi sa pagkakatuluyan. May mga nagiging successful naman sa relationship na nag-start bilang magkaibigan. And until now, natutuwa ako na until now sila pa rin. Nakikita ko yung post nila and your status nila about their relationship. So hindi naman lahat nauuwi sa, alam mo yun, hindi nagkakatuluyan. Siguro ang naiisip ko kung bakit hindi yung iba hindi nagwo-work or yung iba na nagtatry na mag-cross ng border na hindi nagwo-work kasi nagkakaroon ng, alam mo yun, nagkakaroon sa utak na hindi kaibigan ko lang talaga to. Tulad nung nangyari sa akin dun sa isa kong best friend na parang hindi parang may mali hindi pala to love. Parang ganun, hindi pala to alam mo yun, hindi siya magwo-work bilang mag-boyfriend or mag-girlfriend. Kasi wala talaga parang gusto mo lang yung feeling na nandiyan siya. Gusto mo lang yung feeling na close kayo. Gusto mo lang yung feeling na magkasama kayo palagi. Pero pag iniisip mo na bilang mag-boyfriend or mag-girlfriend kayo, parang feeling mo hindi talaga mag-work. Yun, may ganong feeling. Gaya nga ng sabi ni Laika, pakinggan natin. First impression ko sa lalaki nga, meron akong ganun na parang, ay, cute to, ganun. Alam mo yun, parang bet mo. Pero pag nakilala mo na sila, parang, hindi sa mata-turn off ka. Pero parang, ito, jojowain ko, ganun. Parang hindi mo ma-imagine yung sarili mo na, may itsura pero, hindi. Hindi pa rin talaga. Wala talagang chance. Ganun. Though ganun din naman sila, na as in, close lang talaga. Close friend lang talaga as in. Oh, actually may ganun talaga na hindi lang naman sa side ng girls na parang tawag dito na kahit gaano ka na-attract sa kanya, parang hindi mo naiisip na jojowain mo, hindi mo naiisip na gagawin mong boyfriend or gagawin mong girlfriend. Ganun din naman sa side namin as a guy. May mga girls na kahit gaano sila ka-attractive sa amin, nagagandahan kami sa kanila. Pero alam mo yun, parang may certain wall, may certain boundary na alam mong hindi mo pwedeng i-cross. Kasi parang pag feeling mo, kinross mo yung linya na yun, wala nang balikan. It's either yun nga, gaya na sabi ko kanina, masisira yung friendship nyo kahit gaano pa kayo ka-close kung hindi mutual yung feelings. Or kung mag-work yung relationship or kung magiging kayo, yun kung mutual yung feelings, kung may nararamdaman din pala sa'yo yung kaibigan mo. Pero yun nga, itong mga stories na to, stories namin na shinare sa inyo, parehas to sa single guy at saka sa single na babae na alam mo yun na close friend mo. Pero paano kung taken ka na? Paano kung may boyfriend ka na or may girlfriend ka na, tapos meron ka pang close friend na opposite sex. Kunyari, mayroon kang girlfriend, tapos meron ka pang close friend na babae na super duper close mo, na feeling mo wala namang mali siya talaga. Wala naman talagang mali siya, platonic lang talaga. So, posible naman, pwede naman talaga yun. Kasi nangyayari naman talaga yun. Hindi ko alam talaga kung sino yung nagpauso or kung bakit hindi po pwede na yung isang guy o yung isang girl na taken na makipagkaibigan sa iba, or meron silang close na guy friend or meron silang close na babae na alam mo yun, best friend na babae for example sa isang guy. Hindi ko talaga alam kung sino nagpauso na bawal yun. Siguro nagiging issue lang dyan is yung selos. Pangalawa, kasi posible naman talaga yung platonic love, wala talagang mali siya at all. Magkakaroon lang ng problema kung kunyari yung isang guy na taken na alam mo yun, meron siyang best friend na babae. Magkakaroon lang ng problema kapag nagkaroon na siya ng feelings dun sa babae na yun, dun sa best friend niya na yun. Yun na yung magiging problema. Dun na magkakaroon ng issue. So, for me, dapat siguro, alam mo yun, dapat dumistansya ka na. Kapag feeling mo, kung ikaw taken ka na, kung feeling mo nagkakaroon ka na ng feelings dun sa isang tao, dun sa close friend mo, feeling ko dapat dumistansya ka na. Kasi magkakaproblema tayo dyan.
magkaka-issue tayo dyan. Kasi sa akin to opinion ko lang to once na okay lang naman na magkaroon ka ng feelings doon. Sige, sabihin na natin nagkaroon ka ng feelings doon sa another person, though taken ka na. Siguro dapat i-analyze mo kung ano yung nararamdaman mo talaga. Kung gusto mo ba talaga to, kung mahal mo na ba tong tao na to, or na infatuation lang yung nararamdaman mo, mahal mo pa rin ba yung girlfriend mo o yung boyfriend mo? Kailangan i-analyze mo yun. Kailangan tanongin mo sa sarili mo yun kasi ikaw lang naman makakasagot talaga ng bagay na yun. Wala nang iba. And kung umabot sa punto na alam mong infatuation lang pala, lumayo ka na, umiwas ka na. Hindi ko naman sinabi i-unfriend mo or i-block mo or wag mo nang kausapin. Umiwas ka na, gumawa ka ng, dumistansya ka na para, alam mo yun, para i-save yung relationship mo dun sa girlfriend mo or dun sa boyfriend mo. Wag mo nang tangkain na, alam mo yun, gumawa pa ng move. Kasi once na nag-cross ka ng line, sabihin na natin may nararamdaman ka nga dun sa best friend mo, although taken ka na, at kinross mo yung line, sinubukan mo na, alam mo yun, na magkaroon ka ng relasyon dun sa girl na yun, cheating na yun. Cheating na yun, pre. Cheating na yun. And sa akin opinion ko lang to ulit, though meron kang feelings doon, yun nga sabi ko, alamin mo, i-analyze mo. As long as na wala ka namang ginagawa pa, as long as tinatry mo naman na lumayo or dumistansya kasi mahal na mahal mo yung girlfriend mo or yung boyfriend mo, let's say, for me, okay lang naman yun. As long as na inaalam mo sa self mo or nagpapakatotoo ka sa self mo kung ano ba talaga yung gusto mo or kung sino ba talaga yung gusto mo. And once na na-realize mo na kung sino talaga yung gusto mong makasama o yung gusto mong maging partner, be honest, maging open ka. Sabihin mo kung may nararamdaman ka na towards dun sa another close friend mo and taken ka na, be honest, sabihin mo. Minsan kasi dyan nagkakaroon ng problema na parang may nararamdaman ka na towards the other person or dun sa close friend mo. Pero parang sa sobrang gusto mong malaman kung ano ba talaga yung nararamdaman mo, sige ka lang ng sige. Alam mo yun, yung hindi iti-text ko pa to, hindi i-chat ko pa to. Gusto ko malaman kung ano talaga itong nararamdaman ko. Alam mo yun, yung cheating na yun eh. Cheating na yun. Kung tingin mo undecided ka pa rin dun sa feelings mo or kung naguguluhan ka dun sa nararamdaman mo kasi dalawa na eh. I mean, taken ka na. Although sabihin na nating mahal mo yung girlfriend mo o yung boyfriend mo, pero for some reason nagkakaroon ka ng feelings sa iba na hindi mo ma-explain kung infatuation lang to or kung mahal mo na ba to. Yun nga, sabi ko, maging honest ka, maging open ka, sabihin mo sa partner mo. And if necessary talaga, kung kailangan maghiwalay, sige, go, maghiwalay. Kaysa naman, alam mo yun, ituloy mo yung relationship mo dun sa partner mo and then, alam mo yun, tinutuloy mo pa rin na makipag-communicate or tinutuloy mo pa rin kung ano man yung gusto mo mangyari dun sa another person or dun sa close friend mo. And para naman dun sa mga single na, alam mo yun, na may mga kaibigan, na may mga best friend, na may mga tropa, okay lang naman na magkagusto kayo dun. Wala namang masama. Wala naman magbabawal sa inyo. Sabihin na nating platonic, nag-start as platonic love. Lahat naman talaga nagsisimula bilang magkaibigan and okay lang na magsimula bilang magkaibigan, walang masama doon. Yun nga lang, magte-take ka talaga ng risk. So kailangan lang din ready ka kung ano man yung mangyayari, kung ano man yung magiging resulta once na kinross mo na yung line na yun, once na tumapa ka na doon or humakbang ka na doon. So maging ready ka lang kung marireject ka ba or magiging kayo ba. So maging handa ka lang sa pwedeng mangyari. Or kung masisira ba yung relationship nyo bilang magkaibigan or mabubuwag ba yung tropa nyo dahil alam mo yun, nagkagulo-gulo na kayo. So maging ready ka lang sa mga magiging consequences. Ang saya pala pag-usapan ng topic na ganito, no? Yung about platonic love and about unrequited love. Though yung kabila is sobrang sakit na part kasi one-sided lang yun eh. Once na kinross mo na yung line, yung border na yun, kung gusto mo makipagrelasyon doon sa friend mo, tapos hindi naman pala mutual yung feelings, nako ang sakit nun, di ba? Sobrang sakit nun.
At dyan natatapos yung una nating parte or unang parte. Dyan natatapos yung unang part ng ating love series. It's about platonic love and unrequited love. So sa susunod ulit, pag-uusapan natin syempre about love na naman. Hindi ko alam kung paghahanda ba to dahil magpe-Pebrero na. So yun, tuloy-tuloy lang natin tong love series na to kasi marami pa tayong pag-uusapan about this. And since may nag-share na, mayroon nang nag-send ng kanilang voice note or kanilang voice stories, voice messages. Sana meron din mag-send pa ng iba na mag-share ng kanilang stories. Itatago natin yung mga itatago natin yung mga identity nyo hanggang kaya ko. Gagawa natin ng paraan yan. Yun. And thank you dahil nakaabot kayo sa episode 5. Please mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. And then meron din po tayong mga podcast apps. Available po ang podcast show natin sa lahat ng mga major podcast apps, especially sa Spotify at sa Apple Podcast.